Opisyal ng sarado ang kaso ni Jack the Ripper. Hindi yan clickbait. Scientific fact, yan. Pagkatapos ng 137 taon, nakumpirma na ng bagong DNA evidence ang kanyang pagkakakilanlaan. Ibubunyag namin ang pangalan, ang siyensya, at ang kwento. Pero ang hindi sinasabi sa inyo ay kung paano ang lalaking ito, isang kilala at marahas na individual, ay nakalaya ng matagal. Hindi lang nakaturo ang ebidensya sa isang suspect. Nakaturo ito sa isang lalaking minamanmanan ng pulis. Ang katotohanan ay hindi lang kung sino siya, kundi kung bakit nila siyang pinabayaang makatakas. Binabago nito ang buong alamat. Siyensya laban sa pantasma. Ang buong kwento, ang huling sagot, ay nakasalalay sa isang bagay. Isang mantsa, punit-punit na silk shawl. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang alamat ni Jack the Ripper ay alamat lang talaga. Isang kwentong multo na gawa sa hamog, ilaw ng gasera, at mga anino. Siya ang hindi malutas na pantasma. Ang mandaragit na nagpahirap sa Scotland Yard at naglaho sa kasaysayan. Daan-daang suspect. Walang patunay. Lahat ay obsessed sa ideyang kailangan siyang maging espesyal. Isang henyo na si Rohano na may madilim na sikreto. Isang baliw na artista. Maging miyembro ng royal family. Pero ito ang twist. Ang ebidensyang nagbunyag sa kanya ay hindi komplikadong conspiracy. Isa lang itong piraso ng tela na umano'y natagpuan sa pinangyarihan ng ika-4 na biktima ng Ripper, si Catherine Eddowes, noong Setyembre 30, 1888. Ang shawl na ito ay naipasa sa pamilya ng isang pulis na naroon sa eksena. Sa loob ng ilang dekada, isa lang itong kakaibang alaala. Karamihan sa mga eksperto ay itinuring itong peke. Isa na namang piraso ng Ripper memorabilia sa merkadong puno na ng mga ganoon. Kaya, eto ang punto. Noong 2007, isang may akda at amateur na investigador na nagngangalang Russell F. Edwards ang bumili nito sa isang auction. Kumbinsido siyang totoo ito. Itinaya niya ang kanyang pera at reputasyon sa isang huling desperadong sugal. Gamitin ang teknolohiyang hindi man lang napangarap ng mga pulis noong Victorian era. Hinanap ni Edwards si Dr. Harilo Heleinen, isang world-renowned expert sa genetic analysis mula sa lumang sira-sirang mga sample sa Liverpool John Moores University. Hindi ito katulad ng bagong TV crime show. Ito ay isang piraso ng silk na mahigit 125 taong gulang na noong panahon ng pagsusuri. Kontaminado ito ng di mabilang na kamay ng panahon at ng mga elemento. Ang makakuha ng kahit ano mula rito ay itinuturing na milagro. Nagsimulang magtrabaho si Dr. Lohelainen at ang kanyang team sa isang sterile lab. Pinukus nila ang mga mantsa gamit ang mga advanced technique. Maingat nilang kinuha ang mikroskopikong genetic material na naiwan. Hinahanap nila ang tinatawag na mitochondrial DNA o mtDNA. Ang hindi alam ng karamihan ay ang mtDNA ay parang genetic time traveler. Hindi katulad ng regular na DNA na halo mula sa magulang. Ang mtDNA ay mula lang sa iyong ina. Nakuha niya ito mula sa kanyang ina. At iba pa, na ipasa sa isang hindi naputol na linya ng mga babae sa loob ng libu-libong taon. Matibay ito, tumatagal ng matagal. At ito ang perpektong kasangkapan para lutasin ang isang historical na kaso. Ang unang pagsusuri ay simple. Totoo ba ang shawl? Hinanap ng team ang isang buhay na descendant ng kapatid na babae ni Catherine Eddowes. Kumuha sila ng sample at inihambing ito sa DNA mula sa mga mansa ng dugo sa shawl. Perpektong tugma. Totoo ang shawl. Naroon ito sa eksena, basa ng dugo ng biktima. Iyon pa lang ay isang napakalaking discovery. Pero pagkatapos, may nakita pa silang iba. Nakahalo sa DNA ng biktima ay may ibang trace samples. Partikular, mga sample na consistent sa semen. Ito na, ito ang genetic signature ng salarin na iwang-naiwan sa kanyang sandali ng nakakatakot na galit. Ngayon ay dumating ang huling hakbang. Si Edwards at ang team ay may prime suspect. Isang lalaking ang pangalan ay bumulong na sa mga original na police files. Hinanap nila ang isang buhay na female line descendant ng kapatid na babae ng suspect na iyon. Kumuha sila ng sample. Ginawa nila ang pagsusuri. Muli, ito ay tugma. Pagkatapos ng 137 taon, ang siyensya ay nakaturo ng may 100% katiyakan sa isang lalaki. At hindi siya ang inaakala mo. Hindi siya prinsipe, hindi siya doktor, hindi siya sikat na artista. Ang pangalan niya ay Aaron Kosminski. Pero si Kosminski ay hindi bagong discovery. Siya ang lalaking suspetsado ng pulis mula pa noon. Ang sikreto ng asylum. Ang pangalang Aaron Kosminski ay walang kahulugan sa karamihan ng mga tao. Hindi ito pangalang nagbebenta ng mga libro o nagbibigay inspirasyon sa mga blockbuster movies. At iyan mismo ang punto. Ang wow factor dito ay hindi na ang Ripper ay isang glamorous na celebrity. Ang wow factor ay siya ay isang 23 taong gulang na Polish immigrant na nagtrabaho bilang
Tagagupit sa mismong puso ng White at Chapel. Hindi siya pantasma. Siya ay lokal. At alam na alam ng pulis kung sino siya. Tumakas si Kosminski mula sa Poland na noon ay bahagi ng Russian Empire upang makatakas sa brutal na mga pogrom at dumating sa London kasama ang kanyang pamilya, tumira sa East End. Ayon sa lahat ng kwento, siya ay isang lalaking lubhang may problema sa isip. Kilala siyang mentally unwell na ayon sa mga modernong eksperto ay may paranoid schizophrenia. Pinahihirapan siya ng madilim na mga pangitain, auditory hallucinations, at isang malalim, marahas na galit sa mga babae. Hindi ito haka-haka lang. Ito ang pinaniniwalaan ng pulis noong panahon na iyon. Habang ang publiko at ang mga pahayagan ay nababaliw sa mga dear boss na liham at mga teorya tungkol sa mga baliw na doktor. Tahimik na ginagawa ng mga nangungunang pulis sa kaso ang kanilang sariling shortlist. At ang pangalan ni Kosminski ay nasa pinakatuktok. Sumulat si Chief Constable Melville McNagtan ng isang sikat na internal memo noong 18 na apat na pinangalanan si Kosminski bilang pangunahing suspect. Inilarawan niya ito bilang isang lalaking may malakas na homicidal tendency at averse to women. Pero ito ang twist. Ang pinaka nakakatakot na ebidensya, ang tunay na bombshell, ay mula kay Chief Inspector Donald Swanson. Si Swanson ang lalaking nangasiwa sa buong Ripper investigation. Siya ay naroon araw-araw. Mga taon matapos siyang magretiro, nakakuha siya ng kopya ng memoirs ng kanyang boss. Sa margin ng libro, sa tabi mismo ng seksyon tungkol sa Ripper case, sinulat ni Swanson ang isang pribadong tala. Isinulat niya na ang salarin ay si Kosminski, ang lalaking ipinadala sa asylum at namatay doon. Ito ay nakakabago ng kasaysayan. Pribadong kinumpirma ng opisyal na namamahala sa kaso ang pagkakakilanlan ng lalaki. At ito pa, nakatira si Kosminski sa mismong gitna ng mga lokasyon ng pagpatay. Kilala siyang marahas. At pagkatapos, noong 18 sa wakas ay ipinasok siya ng kanyang pamilya sa isang asylum kung saan siya nanatili sa buong buhay niya. At kailan huminto ang mga pagpatay ni Jack the Ripper. Eksaktong nang alisin si Aaron Kosminski sa mga kalye. Ang DNA, ang timeline, at ang sikretong testimonya ng pulis ay nakaturo lahat sa isang takot at marahas na lalaki. Siya ang halimaw. Pero para maunawaan ang halimaw, kailangan mong maunawaan ang mundong bangungot na lumikha sa kanya. Paano ginawa ng London ng isang halimaw? Para maunawaan ang takot, kailangan mong maunawaan ang mundong nagtago sa kanya. Ang London noong 1888 ay hindi ang nakakaingganyong lungsod ng mga top hat at karwahe na nakikita mo sa mga pelikula. At iyon ay mababaw pa. Ito ay isang kwento ng dalawang lungsod. Habang ang may ayaman ay nakatira sa mga marangyang bahay sa kanluran, ang East End, lalo na ang Whitechapel, ay isang buhay na bangungot. Ito ay isa sa mga pinakamatao, pinakamaraming sakit, at pinakadesperadong lugar sa mundo. Mahigit 900,000 tao ang siksik sa ilang square miles. Isang magulo na gusot ng makitid, walang ilaw na mga kalye, madilim na mga alley, at nakatagong mga courtyard. Pinag-uusapan natin ang population densities na mahigit 1,000 tao bawat akre. Ang hangin mismo ay nakakalason. Isang makapal, dilaw na Pia Super, fog, isang halo ng hamog ng ilog at itim na usok ng coal mula sa libu-libong chimney ang sumasaksak sa lungsod. Ang hamog na ito ay napakakapal. Minsan hindi mo makita ang sarili mong kamay sa harap ng mukha mo. Ito ang perpektong takip para sa isang mandaragit. Walang safety net. Ang kahirapan ay hindi lang abala. Ito ay potensyal na kamatayan. Ang puso ng mundong ito ay ang lodging house o DOS house. Mga marumi, kakilakilabot na lugar kung saan maaari kang magrenta ng kama o kahit isang lugar lang sa sahig sa halagang ilang sentimo kada gabi. May nag-aalok ng 4-penny coffin na literal na kahon na hugis, kabaong para matulugan. May iba na may lubid lang na nakamitin sa buong silid para sandalan ng mga lalaki habang natutulog silang nakatayo. Para sa mga babaeng naging biktima ng Ripper, ang buhay ay isang palagiang araw-araw na pakikibaka upang mahanap ang mga 2 pennies na iyon. Gagawin nila ang kahit ano para sa halaga ng isang kama para lang maiwasan ang matulog sa madilim na alley. Ito ang dahilan kung bakit sila napaka-vulnerable. Hindi sila glamorous. Sila ay katanghali ang gulang, mahihirap, at desperadong mga babae. Si Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, at Mary Jane Kelly. Sinusubukan nilang mabuhay ng isa pang araw. Kailangan nilang maglakad sa mga kalye, nang huli sa gabi, sa hamog at dilim, naghahanap ng kahit anong paraan para kumita ng halaga ng kanilang kama. Ang hindi alam ng karamihan ay ang kapaligirang ito ay hindi lang nagtago sa halimaw. Tumulong ito sa kanya. Ang pulis ay lubusang nalulula. Wala silang radyo, walang forensics, science, walang fingerprinting. Ang kanilang pangunahing kasangkapan
ay isang sipol at isang kahoy na pamalo sa labyrinth ng Whitechapel. Maaaring magsagawa ng isang kakilakilabot na gawa ang isang lalaki at maglaho sa hamog at sa mga tao sa loob ng wala pang isang minuto. Hindi kailangang maging henyo ang mandaragit. Kailangan lang niyang maging lokal. Kailangang alam niya ang mga ali, ang mga anino, at ang mga daan palabas. At kailangan niyang malaman kung sino ang pipiliin. Ang mga babaeng napakadespera na magtitiwala sila sa isang estranghero sa isang sandali. At napakahirap na walang makakapansin na wala na sila hanggang sa huli na ang lahat. Ang mga kalye ay isang bitag. At ang pulis, sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, ay malapit nang ipadala sa isang wild goose chase ng media. Nang ang kriminal ay naging alamat. Habang sumisigaw ang lungsod para sa mga sagot, naglunsad ang London Metropolitan Police ng isa sa mga pinakamalaking manhunt sa kasaysayan. Binahan nila ang Whitechapel ng mga opisyal. Nakapanayam sila ng mahigit 2,000 tao. Na-detain at kinuwestiyon nila ang hindi bababa sa 80 lalaki. Sinundan nila ang bawat lead. Kaya, bakit sila nabigo? Oo, tungkol doon, hindi lang sila lumalaban sa isang lalaki. Lumalaban sila sa panahong kinabuhayan nila. At lumalaban sila sa isang media circus na nakatulong silang likhain. Una, walang ganitong bagay na forensic science. Ang konsepto ng crime scene ay bago pa lang. Kapag may natagpo ang biktima, magmamadali ang mga tao. Tatapakan ng mga reporter ang ebidensya. Ang eksena ay makukontamina sa loob ng ilang minuto. Walang fingerprinting ang pulis. Walang blood typing. Ang meron lang sila ay mga ulat ng mga saksi mula sa mga tao sa madilim. Mahamog na mga kalye. May nagsabing mukhang sirang-sira siya. May nagsabing mukhang kagalang-galang siya. Walang silbi. Ang tunay na kakaiba ay nakahanap sila ng mga clue. Pero hindi alam ang gagawin sa mga ito. Malapit sa eksena ni Catherine Eddowes ang parehong biktima mula sa shawl. Natagpuan nila ang isang piraso ng kanyang madugong apron. Sa dingding sa itaas nito, may nagsulat ng chalk. The Jews are the men that will not be blamed for nothing. Clue ba ito mula sa salarin? Sinusubukan bang i-frame ni Kosminski na isang Hudyo ang sarili niyang mga tao? O anti-Semitic graffiti lang ito? Hindi na natin malalaman kailanman. Ang Police Commissioner, si Sir Charles Warren, ay nag-aalala na magsisimula ito ng anti-Semitic riots. Kaya, iniutos niyang burahin ito. Agad, binura nila ang isa sa mga tanging piraso ng physical evidence na natagpuan nila. Pagkatapos ay dumating ang mga liham. Ang salarin ay naging global celebrity nang dumating ang kilalang Dear Boss na liham sa isang London news agency. Tinuyan nito ang pulis at nangakong may darating pa. At nilagdaan ito ng nakakatakot na pangalang umaalingaw-ngaw sa kasaysayan, Jack the Ripper. Ang problema, lahat ay obsessed dito. Pero halos lahat ng eksperto ngayon ay sumasang-ayon na peke ito. Malamang na isinulat ng isang mamamahayag sa Star newspaper para magbenta ng mas maraming pahayagan. Pero gumana ito. Gumawa ito ng media frenzy at nagpadala sa pulis sa isang wild goose chase na nagsort sa libu-libong copycat letters. Pero eto ang twist. Isang liham ang tunay. Ang from hell na liham ipinadala sa pinuno ng Whitechapel Vigilance Committee ay dumating kasama ang isang maliit na kahon. Sa loob ay may kalahati ng isang preserved na kidney. Sinabi ng liham na ito ay mula sa isa sa mga biktima. At ito pa, si Catherine Eddowes ay kinuha ng salarin ang kanyang kidney. Habang ang publiko ay obsessed sa mga pekeng liham at mga baliw na teorya tungkol sa mga doktor at mga royal. Ang tunay na salarin ay naglalakad sa gitna nila. Lumamig ang kaso. Pero ngayon, 137 taon. Pagkatapos, ang siyensya ay kinuwestiyon. Ang alamat na ayaw mamatay. Kaya yun na. Tama. Case closed. Ang DNA mula sa shawl ay nakaturo kay Aaron Kosminski, ang number 1 suspect ng pulis, na ang pagkakakulong sa asylum ay tumutugma sa eksaktong pagtatapos ng mga pagpatay. Perpektong tugma. Well, sandali lang. Dito nagiging komplikado ang kwento at kung saan kailangan mong magdesisyon para sa iyong sarili. Noong sandaling na i-publish ang mga DNA findings sa Journal of Forensic Sciences noong 2019, lumabas ang mga kritiko. Ang pinakamalaking argumento nila sa isang salita, kontaminasyon. Ang shawl ay mahigit 137 taong gulang na. Nahawakan ito ng pulis, ng pamilya, ng orihinal na may-ari, ng mga kolektor, at ng team mismo ni Russell Edwards bago ito nakapunta sa isang sterile lab. Paano natin malalaman na ang DNA ang nanakay ng Khamenei na natagpuan ay hindi lang mula sa isa sa kanila? Outro. Kaya, ano sa palagay mo? Ang DNA match ba ang huling salita o ang tunay na Ripper ay tumatawa pa rin sa atin mula sa mga anino? Ipaalam sa amin sa mga komento. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming mga misteryo